Welcome sa Tinig ng Bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan! Ngayon ay bigyan natin ng reaksyon ang kontrobersyal na post ni Tio Moreno kung saan ibinahagi niya ang balita mula sa News 5 ukol sa umano'y pagkaantala ng impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Ayon kay Tio Moreno sa kanyang post, read my editorial, people! Matapang niyang sinabi na ang Kamara raw ang sadyang nag-delay ng proseso ng impeachment at ngayon ibinabato umano ang sisi sa Senado. At ayon din sa report ng News 5, Senator-elect Tito Soto mismo ang nagsiwalat ng impormasyon. Hindi pa pala na-refer sa Senate Committee on Rules ang impeachment na isinampa raw ng Kamara noong Pebrero pa. Grabe yan mga kababayan. Kung totoo nga yan, parang ghost delivery lang ang nangyari. Na-transmit daw pero di pa tinanggap ng committee? Paano yun? Ito raw ang mismong pahayag ni Senator-elect Soto. At babasahin natin ang buo. I just learned that the impeachment transmitted by the House of Representatives last February has never been referred to the Senate Rules Committee. Ay, grabe! Mic drop! Ngayon mga katinig ng bayan, kung totoo ngang hindi pa na-refer sa committee ang impeachment, ang tanong, bakit? May problema ba sa paperwork? May nagkulang pa sa transmission? O sadyang pinipigilan umano ang pag-usad ng proseso? Para sa political timing nga ba? Ang tanong pa ni Tio Moreno ay matindi. The House intentionally delayed, then blames the Senate. Ito raw ay ayon sa kanyang editorial opinion. So take note, opinion ito ni Tio. Pero worth discussing, di ba? Balikan natin ang chronology. Na-transmit daw ang articles noong February. Pero ang presentation ng articles ni Senator Chis Escudero ay na-move mula June 2 to June 11. And until now, wala pang official statement ata ang Senate kung na-refer na ito sa Rules Committee. Dito pumapasok ang sinasabi nating transparency. Dapat malinaw. Na-receive ba talaga ng Senado ang impeachment documents? Bakit na-delay ang referral kung meron nga? At kung wala pang ang referral, sino ang dapat sumagot? Senado o Kamara? Now, let's be fair. Kilala si Senator-elect Tito Soto bilang veteranong mambabatas. Former Senate President pa nga. So, posible na may mga insider info siya mula sa kanyang mga kaibigan sa loob ng Senado siguro. Pero tandaan natin, hindi niya sinasabing official ito. Sabi niya lang, I just learned. Ibig sabihin, parang narinig niya raw lang. So, pwedeng chismis, pwedeng totoo. Kaya nga importante yung transparency para mawala ang duda. Kung ang issue na ito ay totoo, then we're looking at a serious procedural problem sa proseso ng impeachment. Kung hindi naman totoo, then may gumugulo raw sa tubig. Either way, malinaw na kailangan ng linaw mula sa parehong panig, Senado at Kamara. Kaya kayo mga katinig ng bayan, anong basa nyo rito? Sino sa tingin nyo ang tunay na nagde-delay sa impeachment process? Kamara, Senado, o may ibang dahilan? O wala talagang impeachment issue? Isa lang siguro na naman to sa mga diversionary tactics ng mga kritiko ni VP Sara para malito na naman ang publiko sa totoong issue na dapat tutukan ng bayan. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe ha sa Tinig ng Bayan, kung saan ang boses po ay mahalaga. Samantala, sari-saring komento nga rin ang lumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, totoo na hindi na i-refer sa Senate Committee of Rules dahil last day na nila na forward sa Senate galing sa Congress. Itong mga nag-comment against the Senate, ang Congress naman ang gumawa ng kapalpakan. Kala nila maturuan nila ang Senado.
Sila-sila lang sa Congress and Senate ang nagpapagulo dyan, samantalang si VP Sara ay kulang na naghihintay na matuloy para magkaalaman na kung sino ang dapat ma-impeach. Huli na si Soto sa pasabog niya. Diba before sila mag-break ay pinamamadali ng lower house yung pagpirma ng cheese, pero hindi niya ginawa dahil bakit daw agad-agad ang pinamamadali siya. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin natin ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe para sama-sama nating palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!